Pero ang tanong ko kasi dito, yan ba talaga ang root cause? O madali lang kasi siyang sisihin? I-require na ng Labor Department ang work permit para sa mga batang gumagawa ng content sa social media. Hello Masters! Welcome back to sa isa namang random reaction show dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Mikey at ngayon mga stories, no? Pag-usapan natin ngayon yung pelikula na iba na mararas na pelikula at TV shows, no? Dahil daw ito sa mga nangyayaring krimen na sasangkutan ng mga kabataan, no? Pero tutol dito ang MTRCB. Sa totoo lang mga stories, no, itong topic na to dahil madaling ma-influensyahan itong mga content na to. Kasi yung movies at saka yung TV shows, di ba? Pero ang tanong ko kasi dito, yan ba talaga ang root cause? O madali lang kasi siyang sisihin, di ba? Ngayon, sisimulan na natin ito. Ayon sa ulat, no, tutol ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa panukalang ipagbawal ang mga pelikula at palabas na may temang karahasan para raw mabawasan ng krimen kinasasangkutan ng mga kabataan. Kaya sa MTRCB, mas dapat tugunan ang mga ugat ng kriminalidad tulad ng tamang paggabay ng pamilya, edukasyon at may mahigpit na pinagpapatupad ng batas. Iginit din nila ang sapat na umiral na content classification system para matiyak na ang mga palabas ay napapanood lang ng mga manonood na naayos sa kanilang edad. Ito ay kasunod ng mungkahi ng PNP na ipagbawal ang mararahas na pelikula at TV shows dahil sa sunod-sunod ng krimen kinasasangkutan ng mga menor de edad. Dagdag pa ng MTRCB, hindi raw pagbabawal ang tamang solusyon. Maaari pa itong umabot sa issue ng malayang pagpapahayag o freedom of expression. Sa halip, kahit nila ng mga magulang at guro na mas tutupan ang mga bata, hindi lang sa pelikula at TV, kundi pati na rin sa mga pinapanood sa social media. Kasi if ever mga stories, no, pag if ever na ma-total or ma-ban itong yung mga violence na na mga TV shows o film, apektado na rin yung mga classic actions shows. Katulad yung mga shows ni FPJ, pati na yung kay Lito Lapid shows noon, di ba? Mga action show ba Rabon Movilla, ganito, ganyan. Lahat ng mga shows noon, may possibility ma-ban if ever mangyari yun. No? Tapos ang mangyayari dyan, wala na yung parang SPG, yun, hindi na maano yun. Tsaka yung mga, kung hindi hindi ko alam. Basta sinabi lang dito is TV shows. Kasi pag sinabi ko pati sports hindi, I think hindi niya sinabi, baka masabi ng baka sasabihin ng iba baka nag-stroman ako. Pero ang sinabi niya dito, according sa sa balita na to, yung mga ang pagbaba niyan ay sa mga yung mga action ng mga violent shows, di ba? Ngayon, ito lang yung mga diretsahan ko dito. Hindi ako pabor sa blanket ban. Dahil hindi dahil wala akong pakialam sa kabataan, kundi dahil tinatamad ako sa mga solusyong mukhang matapang pero mababaw naman. Kasi ganito yun masters. Ganito lang kasi yun. Kapag may batang nasasangkot sa krimen, madaling sabihin na, ayan, kasi nanonood ang marami sa pelikula, ganito, ganyan. Diba? Pero hindi naman ganun kasimple ang tao Hindi ka naman automatic ang magiging kriminal dahil lang nanonood ka na ng action movie o crime series. Diba? Kung ganun lang, kung ganun lang kasimple di sana ng bang-bang, dili-dili, diba? O yung parang war zone na sa pelikula, criminal na. Hindi naman yun, di ba? Hindi naman ganun.
Ang totoong problema kasi mga stories, mas malalim by disiplina, environment, pressure, kawalan ng gabay, no? Kawalan ng tao sa batas, kawalan ng pakialam ng mga nakakatanda, di ba? Yan yung hindi kaya solusyon ng pagbawal lang sa pelikula, di ba? At saka yung isa pa, sa panahon ngayon, hindi na lang TV at sine yung pinapanood ng mga bata. Mas malala pa yung minsan yung social media. Mga reels, mga TikTok, mga short videos, at kung ano-ano content ng internet na halos walang filter. Diba? So kung ang target mo lang yung pelikula at TV shows, parang luma na yung solution mo. Diba? Masakit pa, no? Kapag naban ka na sa content na yan, minsan ang nangyayari, hindi mo naman talaga mapipigilan ng access Tinatago mo lang hinahayaan mong maghanap ng iba. In other words, magkakaroon kasi ng loophole. Di ba? Nagkakaroon ng loophole dito. Yung manonood. So, anong nagawa mo? Parang pampapoging solution lang. Pero, hindi totoong epekto. Di ba? Ngayon, hindi ito ibig sabihin na walang epekto ang mararahas na content. Meron lalo na yung mga bata. Well, impressionable. Yes, oo. Walang gabay, paulit-ulit na nababasa ganung klase ng material. Wag din natin yung dismiss yan, di ba? Pero ang tamang tanong ay hindi iba natin, kundi paano natin siguraduhin na hindi ito naabuso at hindi napapanood na hindi dapat manood. Okay? Kasi dyan papasok yung responsibilidad ng magulang ng paaralan ng platform. At sa gobyerno, hindi puro memo at pelikula, kundi maayos ang implementasyon, di ba? Kaya nga meron tayong rating system na pinapatupad ng maigi, di ba? Merong age restriction, di ba? May age restriction tayo. May mga magulang na pinababayaan ng media consumption ng mga anak nila. Doon sila gisingin, okay? At saka yung mga yung mga platform na hinahayaan lang kung ano content na maabot doon, doon tayo magiging maigpit dyan. Okay? At tungkol sa mga sa mga freedom of expression dyan, tama rin ang punto ng MTRC dyan. Delikado ito. Kapag ang gobyerno magdedesisyon kung anong uri ng kwento at pwede hindi lang takot o pressure. Kasi nagsisimula yan sa viral content Anong susunod? Content na political, content na critical, content na hindi nila gusto. Di ba? Nagkakaroon ng black and white dito. Di ba? Kaya dapat klaro dito, ang responsible regulation, yes, may pero kung yung sobrang pagbabawal na parang pinapasimple lang dahil di ako believe doon. Okay? Di ako believe dyan. Ang mas diretsang sabihin natin, huwag natin gawing scapegoat ang pelikula ng TV, Parang, ang nangyayari dito parang inatakasan mo yung totoong usapan tungkol sa pagpapalaki ng bata. Disiplina, mental health, kaligtasan ng sa paaralan, at saka pagpapatupad ng batas. Kasi kung palpak ang bahay, may ng sistema at walang gabay ang bata. Kahit if ever sabi natin iba niyan, sa simpleng pelikula, hindi mo masisula ng root problem, di ba? Magkakaroon ng loophole dito, di ba? Kasi iisip sila ng paano i-bypass yun, di ba? At saka magkakaroon na kasi ng gray area yan. Huli ng mga stories, ang punto ng MTRCB at pagtutunan nila sa total ban, hindi dahil perfecto ang sistema natin, kundi dahil hindi talaga pagbabawal lang sa sagot sa krimen ng kabataan. Ang kailangan dito ay totoong accountability sa magulang, sa eskwelahan, sa mga platform, sa law enforcement, o sa gobyerno mismo, di ba? Yes, protektan natin yung mga bata. Walang walang tayo pag-usapan doon. Pero wag tayo magpapaloko sa madadaling solusyon na maganda lang pakinggan pero kulang sa logical at saka yung kulang sa epekto. Okay? Kung talaga gusto nila lang bawasan ng krimen sa kabataan, ayusin nila ng pundasyon. Hindi yung content lang yung gagawin kontrabida, di ba? Yun lang mga stories ang
Anong sa tingin niyo mga stories, no? Anong bang epekto doon? Ba ng, iba na marahas sa pelikula at TV shows o pala kasi ng gabi ng magulang, no? Eskwelaan at batas. O tsaka may epekto ba talaga ang violent content sa ugali ng kabataan o ginagawa lang itong madaling sisi sa mas malalim na problema? Comment down below at babasahin natin yan, di ba mga stories? Okay, sunod tayo na topic, no? Ngayon, itong topic na to, no? Ito, sabat na. Okay, next tayo, no? Ito, bago tayo ipagpatuloy, no? May isang mention, special mention muna tayo. Kaya ito kay Renzel, no? Shoutout sa'yo, no? Kung tutul ka, alam ko tutul ka eh. Para sa pag-suggest na pagtutok na topic na to, no? Well, salamat sa pag-support sa channel ko, okay? Kung matatanda yung ang video natin, no? Pinag-uusapan natin yung yung nakaraan, yung sa kanina, no? Na yung MTRCB sa panukalang ban ng marahas ng shows para protektahan ng mga bata. Sabi ko doon, mababaw solusyon na yun, kasi hindi naman content lang ang problema, kundi gabay ng magulang. Ngayon, mga stories, saktong-sakto yung tamang-tama itong topic na to. Tungkol naman sa totoong aksyon na para maprotektahan ng mga bata sa social media. Ang target ngayon, yung mga batang content creators at yung mga magulang nila ginagawa silang content. So, ngayon, basta ipanoorin natin ito. Oh my God. Set kaya yun. Mahaba. Nawala. Let's go. I-require na ng Labor Department ang work permit para sa mga batang gumagawa ng content sa social media. Pabor naman dyan ang ilang magulang. Nasa frontline na balitang yan si Ian Sui. Sige na, wala na. Ayun tayo mag-bless yung sunod. Emosyonal ng 10 taong gulang na si Big Boy sa farewell message niya para sa kanyang followers sa social media. Titigil daw kasi muna siya sa pagbablog. Kasama niya ang kanyang ina at vlogger na si Langga H na nagpaliwanag kung bakit hihinto muna si Big Boy. Mahihirapan daw kasi siyang kumuha ng working permit para sa bata. Kasi busy and every permit, every 5 days lang. Kasi Sinubukan namin kunan ng pahayag si Langga H pero hindi siya sumagot sa amin. Ang tinutukoy niyang permit ay alinsunod sa panibagong patakaran ng Department of Labor and Employment para sa mga menor de edad na content creator. Sa ilalim ng Labor Advisory No. 12, kinakailangan ng mga magulang o guardian ng isang batang content creator na edad 15 pababa na makakuha muna ng working child permit. Para yan sa content creation sa social media sites at ibang online platform, podcast at educational content. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, parte raw ito ng pagsunod sa Republic Act 9321 upang ingatan ang karapatan ng mga bata. Pag ang bata ay magtatrabaho sa isang entertainment, cultural, artistic, performance na essential, ang protection binibigay ng Labor Advisory ay para sa kabataan. Makakatulong ang Okay, so, teka lang. So, ito itong sinasabi dito, no? Level number 2, kailangan ng working child permit para sa mga bata edad 50 pa baba, gumagawa ng content. Talagang every 5 days daw, kumukuha nito ng busy siya. Kapag 16 years old na lang, doon na sila magbablog, no? Yung bata. Okay, sige. working permit upang matukoy ang working condition ng isang bata. Bukod pa dyan, malalaman at makikilala din kung sino ang kanyang magulang, guardian o handler na magiging responsable sa oras na magkaroon ng pang-abuso o di kaya Mukhang matatamaan din yung mga ibang yung mga couple vloggers. May isang hindi ko i-mention to. Isang couple vloggers na mag-asawa na na-expose yung anak nila. Bata sila. 2 years old ata, 3 years old na yung bata. Oo. At kasama na siya sa vlog, di ba? Dapat alam din nila itong patakaran. O else, madadali ito. Alam ko na sino yon. Okay. Isang mag-asawang vlogger. Pinapakita naman just a healthy naman. Yun nga lang, baka madali sila doon. Sana alam nila yun. ayon sa DOLE, dapat ay 4 hours a day lang.
o 20 hours a week ang paggawa ng content ng isang menor de edad. Prioridad pa rin dapat ang pag-aaral at iba pang responsibilidad sa paaralan. Kaya nga. Ang ama ng 9 na taong gulang na si Miggy sang-ayon sa bagong patakaran ng DOLE. Completely agree with that. Kasi guideline nga siya. So, makakatulong siya talaga na hindi ma-exploit yung kids and then malalaman natin na gusto talaga nila. Ang hindi papayag yung mga karamihan yung mga paano ko sabihin ito. Mahirap baga kasi malusutan ako eh. May karamihan dyan yung mga taga-probinsya, okay? Na mamaya mababash ako eh. Basta yun, oo. Ayoko kasi magbanggit na anong meaning eh. Basta pagdating doon sa mga minor de edad na binibidyo para basta ganun, ayoko nang laliman pa kasi mahalata ninyo eh. Ayokong kayo na lang bahala doon, kayo na lang kayo na lang mag-decide kung ano sinusunod ng mga yun, okay? Dadaan na naman sa mga, mga Bible verse, tapos ipapadonate, donate. Ayoko na. Basta yun lang, ayoko nang laliman pa. Yung ginagawa nila, hindi sila forsado, di ba? And then, tsaka kailangan yan eh. It's one of the important things talaga kasi yun nga, may mga sa social media, di ba, na hindi magaganda. Yun nga lang, sana raw ay hindi maging pahirapan ang pag-a-apply sa permit. Ang kung maganda para siyang business permit, we can get 1 good year. Kung huwag natin matigil, kasi tulungan na natin sila. DOLE, one time lang ang application para sa naturang permit. One time. Paano one time? Pag one time, may parang walang expiration. Kumbaga, no expiration until they, hanggang sa tumutong sila ng legal age. Yun ba yun? Kasi, kung gano'n lang pala, hindi siya pahira, hindi naman sa kadalian, pero madali man, parang ganun din yun, di ba? Hindi siya yung annually katulad ng mga business permit, ganyan, di ba? Ewan ko. Ang validity hanggang umabot na ang isang menor de edad ng 15 anyos. Kaya nga di ba? Kaya nga Basta, may papaliwanag ako dyan, okay? Yung bata 14 na. So, 1 taon niya. So, kung 40 na and a half, so yung permit niya yung duration na lang natitira. Suportado rin ng DSWD ang bagong guideline para sa proteksyon ng kabataan sa social media. With that evolving landscape, mahalaga na yung mga kabataan na gumagamit nito ay maprotektahan mula sa mga unseen risk, pati na yung mga ma-overwork. Simula August 17 ay bubuksan na ang aplikasyon para sa Working Child Permit sa mga regional offices ng DOLE. Nagbabalita. Okay, so, ito, tayo, Ito naman yung aking opinion, Una sa lahat, tama ang DOLE dito. Okay? Tama ang DOLE. Hindi ito emotional o logic, hindi na ito emotional na opinion ko. Ito ay logical. Okay? Dahil kapag may kita ang content, hindi na ito simpleng libangan. Trabaho ito. Okay? At kapag trabaho at minor de edad ang involved mo, dapat automatic dapat meron tayong regulation. Hindi to pahirapan, hindi to hindi pahirapan ng magulang, hindi patigilan yung talento, hindi to na pagmukha na mali ang pag-vlog, okay? Ito kasi mga stories, ito ay malinaw kung sino ang responsable kapag may abuso nangyayari. Okay? Ngayon, punta tayo sa yung comment section. Naalala mo yung binidyo ko na special video sa aking channel. Gusto ko i-special mention ito si Renzel. Okay? Ikaw nag-comment. Ikaw yung nag-comment na sabi mo, ginusto namin to, masaya kami sa ginagawa namin, may pera ako. Okay, salamat sa salamat sa honest na sagot mo. Pero ganito kasi, ito yung reality. Hindi sukatan ang gusto para sabihin tama. Okay? Hindi sukatan ang saya para sabihin ligtas. At saka, especially, hindi sukatan ang pera para sabihin protektado ka. Ang bata ay nabubuhay sa present moment. Okay? Present. Okay? Ang magulang naman
ay dapat nag-iisip ng long-term consequences. Dahil kayo, mga magulang, ang daming experience mula ng pagkabata ninyo hanggang sa pagtanda ninyo. Diba? Kaya maraming bata ang masayang magtrabaho, maraming bata ang masayang magtrabaho, maraming bata ang masayang magkapera. Oo, pero may kaya nga meron tayong child labor dito dahil dahil ang bata hindi fully capable ang nag-access ng access ng disk. Okay? Tandaan nyo, mga stories, ang internet ay walang delete button. Ang internet ay permanent yan. Once na na-expose ang bata, once na na-expose yung bata, permanent na yan. Kahit sabihin mong na post yan, tapos suddenly, tapos nakamali ka, napansin ng mga tao, tapos di-delete mo. Paano kung sinave niya yan, sinave as, screen captured, paano yan? Paano mo i-delete yan? Diba? Yun lang yun. Diba? Yung ang walang delete button, kaya sabihin mo, dinelete mo yung sa photo doon paano kung ni-re-upload sa ibang tao, ibang predators, paano niyan? Okay? Kaya sa mga atong video ngayon, pwede nang balikan na pag yung mga video ngayon, pwede pang balikan ng pag 20 years old na yung mga bata o mga legal age na. Kaya ang tanong ko sa iyo, Renzel, may savings ba ang bata? Nakatago ba ang kita sa pangalan niya? Limited ba talaga ang oras? O may professional guidance ba? Diba? Kasi if ever wala sa mga sinabi, kung wala yun lahat ng mga sinabi ko dito, hindi sapat na masaya kami. Ngayon, kung hirap na kayo sa pag-aasikaso ng isang papel para sa protection ng anak niyo, ano pa kayo may mas malalaking problema? Mas priority ba ang algorithm kaysa sa legal compliance? Ang permit hindi hadlang. Ito ay safety net, okay? Para kapag may nangyari pero paano kung kung may nangyari hindi maganda? May may pananagutan ba yan, di ba? Di ba? May if ever na walang di compliant, paano kung walang ganitong permit, tapos nangyari yung hindi maganda, anong tatakbo mo? Di ba? At saka yung 4 hours na a day limit, sobrang makatwiran yun. Okay yun. Kasi mga stories, mga bata hindi content machine yan Hindi siya breadwinner, hindi siya production crew. Bata yan Bata siya. At saka yung childhood, hindi nababalik. Paano na yan? Matatanda na yan. Hindi na yung paurong. Hindi ganun. Tapos, may nagsasabi na pinapatay niyo yung pangarap dito. Mali yun. Mali ka doon. Ang pinapatay dito yung possible exploitation. Ang mga magulang na malinis ang intention, hindi matatago sa regulation. Dahil sa regulation na yan, para sa protection ng bata. Ang matatakot lang yung maasa lang ng walang limit sa setup. O yung parang ayaw nila ng due process, ganito, ganyan. Yan yung karamihan sa mga yan. Kaya ito, Ma'am Renzel, kaya balik tayo kay Ma'am Renzel. Sinabi mo, parte yan ng pagsubok namin. Sige, tanong ko sa iyo, kanino pagsubok? Yung bata ba? O yung yung magulang na naghahanap ng. Kasi kung if ever yung bata ang maharap sa camera, tapos ang adult may respond tapos mayroong problema yan, kayo ang responsibility diyan. Hindi yung parang hindi yung parang ang adult ng camera tapos bata may responsibility. Mali, hindi ganoon. Hindi baliktad yun, di ba? Kaya mga story, simple lang ko dito, ang stand ko dito. Ang internet ay walang limit. Okay? Kaya dapat may limit ang mga matatanda. Ang DOLE advisory ay hindi anti-creator yan. Ito ay pro-child protection. Ang content creation ay pwede pa rin, pwede pa rin. Kasi pero may structure, may boundary, at saka may accountability yan. Responsibility muna tayo bago ang revenue. Okay? Ngayon mga stories, gusto ko lang marinig yung opinion dito para sa isang segment na to. Sa tingin nyo ba, sapat ba ang masaya kami?
bilang depensa sa paggawa ng monetized content ng isang minor de edad o yung dapat ba talagang mas ipitan ba ang regulasyon para sa mga child content creators sa Pilipinas? Comment down below at babasahin natin yan. No? Kung gusto nyo mga ganyan opinionated, logical, frank, and stated report, commentary, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. At saka mga stories, be part of the stories membership lang po as low as 39 pesos a month. Every video is fresh with the rendering video. Meron din tayong 150 na month at meron tayong 399 pesos a month. Ito yung mga exclusive videos ko para sa mga customers natin ngayon. As always, mga stories, thank you and have a great day, my stories. Bye!